Good morning mga boss, welcome back sa ating munting channel. Atong wardrobe na to mga ma'am sir ay palitin, bawasan kasi sabi ng may-ari malaki daw masyado. Bali yung kapal lang niya ang babawasan natin mga ma'am sir. Then yung drawer niya sa baba gawin nating dalawa. Sira-sira na din yung mga drawer lock niya, mga drawer handle niya. Nilagyan na lang nila pansamantala ng barrel bolt na lock. At yung mga hinges niya ay medyo may tama na rin. Ito na binabawasan na natin. Medyo may challenge lang ang pag-ayos boss kasi mga ma'am sir kasi maraming abala, maraming mababanggaan ng lagari sa loob kasi may mga capsule kasi yan sa loob. Bali ito mga ma'am sir ay ako rin ang gumawa nito. Kung hindi ako nagkakamali mga 2022 or 2023 ko yata ginawa to. Tapos nag-message sa atin ng may-ari na kung pwedeng maayos pa ba daw. Ito na sinasabi ko mga ma'am sir na capsule or cubes sa loob kasi mga lagayan kasi ng mga damit dyan eh. Hindi siya lagari ng maayos kasi babangga yung dulo ng lagari eh. Bali ang lapad pala na binili ng may-ari mga ma'am sir ay 40 cm. Pero yung lapad niya naman niya sa harap ay okay na yan. Bali yan mga ma'am sir ay tatanggalin natin yung unang plastic varnish nya. Sanding natin, isander natin at punasan ulit ng plastic varnish na maple. Tapos pag natuyo sabawan natin siya ng clear gloss para makintab. Sayang daw kasi kung tapon no, pwede pa naman maayos yan. Sa kamarin kasi ang ginamit na materialis dyan mga boss, matibay po. Yun nga lang challenge yung paglagari kasi mas matigas kasi lagariin ang plywood marine kaysa sa plyboard. Saka mabigat siya. Ito naman yung paghati natin ng drawer nya. Bali hinati natin yung nilagari natin ng pantay, din ginawa nating dalawa yung drawer
bali putulan lang dito sa may bandang dulo niya. 40 pa rin para sumakto dun sa karkas niya. At yung isa naman na mawawala ng sahig ay yung pinagtanggalan natin ng dito sa buo niyang wardrobe, ay yun din ang ilalagay natin na sahig dyan sa pangalawang drawer. Bali yung mga drawer slide niya mga ma'am sir ay sira na din, at nagpabili na lang tayo ng dalawa, at dalawa ring drawer lock saka 4 na drawer handle, tapos isang clear gloss at 3 boting maple plastic varnish. Medyo may kamahalan lang yung drawer slide niya mga boss, kasi heavy duty po yung ginamit ko, kasi useless din mura nga mabilis lang din masira yung mga mamurahin na drawer slide. Ito na yung pagkabit natin ng drawer slide nya, at inasimbol muna natin yung pinakailalim na drawer nya. Paalala lang mga boss, pag mga ganyan syempre nagamit na, hindi maiwasan yung may mga butas-butas na pinagpakuan, lagyan nyo na lang ng wood glue or stick wheel, then gamitan ng plancha para pantay. At pag natuyo naman yan, pagdaanan ng sander, mawawala na yan. Saka kung mapapansin mo niyo mga ma'am sir, yung din nilagay nila na barrel bolt na pansamantalang pang lock, tanggalin natin yan, at yung butas-butas na pinaglagyan ng screw, lagyan natin ng stick, at baon natin lagyan ng stick wheel, lihain para mawala yung butas. Ito na kinakabit natin yung drawer slide nya. Medyo mahirap lang kasi matigas yung plywood, marine kasi kailangan unahan mo muna ng pako na maliit para may pagtutusukan na yung screw.
Bali di media na black screw po ang ginamit natin dyan mga boss. Isang slide, bali dalawa ang nilagay natin kasi medyo may kabigatan yung drawer, plus lalagyan pa ng mga damit yan, lalong bibigat. Ayan yung dalawang butas mga ma'am sir. Ayan yung lock nya. Okay pa naman sana, kaya lang nawala na yung susi. Kaya palitan na natin yan. Kasama yan sa pinabili natin ng may-ari, na actually ako naman po ang bumili kasi sa experience ko mga ma'am sir, pagka sila ang bumili mali-mali, babalik ko pa instead na mag-focus ka na sa paggawa para mabilis matapos, sasoli mo pa yung maling nabiling materials. Ang problema kung wala na yung resibo, ngayon di mo na pwedeng ibalik. Ibig sabihin mapapagastos yung may-ari. Kaya sa mga naging client ko, ako talagang bumibili saka niresibuhan ko lang para patas naman, para hindi sabihin na may ginawa tayong kalokohan. Ito na po yung pagsander natin mga boss. Tanggalin natin yung unang plastic varnish nya. Ayan, nakabit na natin yung pangalawang drawer nya kasi yan ang request ng may-ari na gawing dalawa. Ayun, naalis na rin natin yung kinabit nila na barrel port na lock at yung drawer's lock na nawala na ang susi. Bali wag kayong mag plastic varnish mga ma'am sir na hindi nyo punasan, kasi maglukot-lukot yung dumi sa brush, saka lukot-lukot din yung daan ano niya dyan sa may plywood. Pangit sa tingnan. Kailangan malinis bago kayo mag brush. Saka pag nag brush, isang stroke lang dapat, kung pababa lang lahat, kasi pangit pagka ikis-ikis. Bali sundan nyo na lang yung texture ng plywood para maganda siya tingnan. Lihain lang ng maigi mga boss para maalis yung mga mancha-mancha. Ito, nilagyan pa natin ng pinagbutas tayo para sa drawer handle niya sa dalawang drawer. Tip mga boss, huwag kalimutan lagyan ng washer yung likod ng drawer handle, kasi minsan umuuga-uga na yan sa katagalan kumpara sa may washer siya.
rusted na yung ulo ng tornilyo ng reverse handle babaon, hindi kasi yung washer ang magbibigay ng tibay doon. Bali mahigpitan mo ng maigi. Tapos na natin, varnish na lang ang kulang. Ayan ang sinasabi ko mga ma'am sir, pag nag varnish kayo dapat one stroke lang. Bali pinabilis na natin para hindi magtagal. Bali yung sa ilalim na drawer paikis din ng, basta sundan nyo na lang yung texture ng plywood. Bali dalawang coat po ang ginawa natin dyan mga boss. Tapos lagyan nyo siya ng gap para matuyo, para kumapit maigi ang varnish. Then saka nyo pa varnishan ng clear gloss para makintab. Ito na po ang tapos ng ating bali inayos na wardrobe mga ma'am sir. Nakabit na natin yung drawer handle nya, drawer lock, may susi na. Pati yung drawer, may drawer handle na rin. Bali ito na po yung pinakatapos niya mga ma'am sir. Ayan, smooth naman, walang awang, walang kawag. Shoutout pala sa may-ari na si Ma'am Asnea. Bali kababayan din natin dyan dito sa Manila, pero pareho po kaming taga Butuan City. Ayan na po ating pinakatapos, ready for pick up na lang po.